Ang tagal kong nag-antay sa pagkakataong ito mga kautang na ma-share ko sa inyo yung buong details ng loan application na pag-uusapan natin. Worth it nga bang uutang dito kay Honey Loan ng every 14 days to pay yung pagbabayad sa loob ng 3 installment? So mga kautang, tatlong 14 days, 14 days, 14 days yung pagitan kapag kayo ay ma-approve dito. And take note ha, si Honey Loan is apply direct website. Pag once kayo ay decline, walang loan details. Kapag kayo naman ay approve mga kautang, dyan pakita lahat ng details. So eto na mga kautang, dadiretso agad tayo no, sa pinaka details ng loan application na to. Hindi ako gagawa ng tutorial kung paano mag-apply dito. Diretso tayo no, sa shinare sa akin ng isa kong commenter and follower sa isa ko pang TikTok mga kautang, sa aking TikTok account. Napaka-thankful ko mga kautang kasi na-share niya talaga yung kanyang experience, which is approved siya dito ng 4,500, pero yung na-receive niya mga kautang is 3,500 pesos. May kaltas agad si Honey Loan ng 1,000 pesos. At ito pa mga kautang, so 3,500 na lang. May pa-installment siya, no? Every 14 days daw yung interval dito mga kautang. And thank you so much ma'am dahil nag-share ka ng yung experience. Every 14 days, meron siyang babayaran dito mga kautang ng 1,694 pesos po yan. So, times ko mga kautang, 1,694 times 3 is 5,082 pesos yung ibabalik sa loob ng tatlong 14 days dito kay Honey Loan app. So mga kautang, tinutal ko po yung interest ni Honey Loan, no? So 4,500 talaga yung pinaka-principal amount dito. Less natin sa 5,082 pesos mga kautang. Nasa around 13% lang po yung interest. But yung deduction is 1K agad mga kautang. Ito ay almost 23% of the total loan amount na 4,500 pesos. So sa tingin nyo, worth it nga bang utangan si Honey Loan? Para sa akin, no, may pa-installment siya, okay? Compare sa ibang loan app na tag 7 days lang, maniningil na agad, ganito yung deductions, ganito yung interest, but 7 days to pay. Whereas dito kay Honey Loan is okay siya. But kung may mas better pa kay Honey Loan, hanap po tayo ng iba pang mas better pa dito. So, eto na mga kautang, no. Sabi niya kasi, 6 days siyang overdue dito sa loan application na to. Yung 1,694 na babayaran niya every 14 days, na OD siya ng 6 days, is naging 2,500 na. So, mga kautang, okay siya in terms na may pa-installment siya, but sisikapin lang po natin na makapag-pay tayo on time dito. It is because tumubo agad, no? Tumubo agad, 6 days overdue niya dito. Akalain nyo, 1,694 to naging 2,500 pesos. So mga kautang, sino nga ba dito sa inyo ang may experience din kay Honey Loan? Which is ako, ilang beses na ako nag-apply dito. Ayaw talagang ma-proceed mga kautang. Comment na kayo. Ang dalawang tao na makakomment po ng kanilang experience dito, hindi mahiyang mag-share para mabigyan ng awareness yung iba, para may idea yung iba mga kautang. Please comment down kasi mamimigay ako ng tig 50 pesos GCash sa inyo. So mga kautang, para makuha, no, mag-message agad sa akin, no, sa aking isa pang official account mga kautang. Ipa-flash ko ngayon dito sa screen kasama yung screenshots para ma-response ako kayo agad, mabigyan ko po kayo agad mga kautang, no. Make sure na i-chat ako, mag-message po sa akin. So eto na ha. Uulitin ko mga kautang, si Honey Loan is every 14 days yung installment yung mga kautang. Tatlong installment sa 4,500, nakakuha siya ng 3,500, ibabalik ng 1,694 sa tatlo po yan na payables niya dito every 14 days.
So, nasa sa inyo yan mga kautang ha, kung subukan nyo. Hindi ko sinasabing hindi nyo subukan, hindi ko sinasabing subukan nyo, but ang lalaki na natin, makapag-decide na talaga tayo kung maguguba tayo dito or hindi. And speaking nga po sa mga alternatives natin, ang dami pa nating alternatives mga kautang, no? Na okay din kasi yan ang Online Loans Pilipinas, 10 days siya pero walang interest. Kung magkano yung inutang mo, yun din yung ibabalik mo. May disbursement fee lang po sila na 45 pesos. Any loan amount yan mga kautang, 45 pesos lang po yung ikakaltas. Andito kay Online Loans Pilipinas, pwede ka na makapag first loan dito ng 1,000 hanggang 10,000 pesos. Pero yung iba, nabalitaan ko, nakakuha agad ng 4,000 first loan nila dito. May iba 3,500 pero kadalasan talaga mga kautang yung makukuha kay Online Loans Pilipinas is 1,000 pesos. So hindi lang advisable na mag second loan dito kasi nako, pahirapan. Medyo malaki yung interest dito. And balik na nga tayo dito kay Honey Loan. Huwag kalimutan ha, mag-comment kayo kung may experience kayo mga kautang and sana'y nagustuhan nyo yung ganitong review ko. Tuloy-tuloy pa mga kautang yung ganitong update ko. Maglalagay na ako diretsyon ng name, pangalan ng loan app, kung anong loan app yung i-review ko, babanggitin ko na agad, wala nang pa-MM, wala nang pa-elchos pa, wala nang kuskus balungos, diretsyo agad tayo no kung worth it nga ba or hindi. Ang tanong ko mga kautang, para sa inyo, worth it nga ba si Honey Loan this 2026? Para sa akin, okay siya. Okay siya kasi pa-installment siya. Minsan kasi mga kautang masasabi ko na ito na talaga yung hanap ng iba, yung pa-installment, hindi mabigat kasi pag ganun-ganun. Pero make sure na makapag-pay on time. It is because tutubo. Lalaki ng lalaki yung interest kapag di tayo makapag-pay on time. And speaking po mga kautang, disclaimer, hindi po ako financial advisor. This video is based sa aking research, sa aking personal experience as well, na ako, ilang ulit ako nag-apply dito, hindi ako ma-approve. Gamit ko yung postal ID ko, yung TIN ko, pati yung driver's license ng husband ko is ayaw pa ding ma-approve dito sa loan application na pinag-usapan natin. So, and speaking sa bank personal loan, yes, nag-a-assist pa rin po ako ng bangko sa mga taong gusto umutang ng pangmalakihan, yung okay, mababang interest, 1.49 to 1.99% po monthly interest. Napakadali ng process mga kautang. Nandito ako, tutulungan ko po kayo 3 to 10 banking days lamang yung kailangan nating antayin para malaman kung approve tayo or decline dito. And please take note mga kautang, all applications submitted is subject for bank approval. So, si bangko talaga yung mag-decide kung approve ka ba dito or decline. So, sana'y nakatulong to, no? And thank you so much po sa hindi pa nakapag-follow sa akin. Nagsasagot po ako ng mga quick questions sa aking isa pang media account, sa aking TikTok mga kautang. I-flash ko na lang dito yung name ko dito para kung may mga questions kayo, is doon natin yan sasagutin mga kautang. So, sana nakatulong once again. This is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye-bye mga kautang!